Kasabay ng pagbibigay ng Pangulo ng kanyang State of the Nation Address kada taon, ang walang sawang pagdagsa naman sa lansangan ng mga militante para magprotesta. Bakit nga ba tila wala silang kapaguran at ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban sa tinagurian nilang SONA ng Bayan? Si Marisol Abduraman on assignment. Noong nakaraang SONA, isa ako sa 5,000 kataong dinisperse ng pulisya. Noong nakaraang SONA, sinamahan ko ang daan-daang mga mamamayan natin upang irehistro ang tunay na hinaing. Hindi tayo lang din ang sumasagot. Tuwing pumapatak ang taon ng State of the Nation Address, tila mas lumalakas ang kanilang boses. Dahil maski anong ganda raw ng talumpati ng Pangulo, para sa kanila, hindi pa nakakamit ang tunay na pagbabago. Naging saksi ang Balay Obrero sa Quezon City sa mga hinaing ng mga militante. Kaya naman itinuturing na nila itong pugad ng aktivismo. Dito ginagawa at itinatago ang mga effigy, placard, mga watawat na ginagamit sa kanilang mga kilos protesta. Kaysa yung maraming salita, maraming naipaparating ang isang effigy, isang picture at madaling maunawaan ng mga mamamayan. Ang mga naglalakihang effigy na ito, nagmula sa putik, hinulma at ninagyan ng disenyo. Ang bawat isa nito, sumisimbolo raw sa kanilang mga ipinaglalaban. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa Balay Obrero, may isa silang itinuturing na ina, si Nanay Mameng. Sa edad na 85, laman pa rin ng mga kilos protesta sa lansangan si Nanay Mameng. Ang kanyang boses tila napaus na mula sa 4 na dekadang pakikibaka. Mula kasi noong 1970, walang mintis ang kanyang pagpunta sa mga SONA. At ngayong taon, panawagan naman niya na pagkalooban sila ng disenteng tirahan. Yung nga naninirahan sa mga ganitong huwag nilang ituring na squatter. Sapagkat yung Pilipino yan. Pilipinas itong tinitirikan ng kanilang mga tahanan. Maski ilang beses nga raw siyang magitgit, maitulak at masaktan mula sa mga protestang kanyang dinadaluhan, hindi raw titigil si Aling Mameng. Nagrally kami sa US Embassy. Nagkakaroon na ng sakitan. Ang ginawa ng ibang inilayo ako. Merong nagtitinda ng buko na kariton. Nagmamadali siya, umiiwas siya, nasagasaan yung pa ako. Ito. Namagayan, kailan daw ako titigil? Ang sinasagot ko, titigil lamang ako kung ako ay nasa loob na ng isang kahon at hindi na ako kumikilos. Ilang dekada na ang dumaan simula nang nagsimula magprotesta si Aling Mameng. Pero ang mga problemang nilabanan nila noon, nandito pa rin hanggang ngayon. Kaya naman ilang kabataan ang handang sumunod sa kanyang yapak. Dahil hanggang hindi raw nila natatamasa ang kanilang mga karapatan, patuloy ang kanilang laban. Ngayong SONA, ipaglalaban ko ang karapatan natin sa edukasyon at ang karapatan natin sa iba't iba pang social services. Ngayong darating na SONA, ipaglalaban ko ang genuine press and political freedom sa bansa. Ngayong SONA, ipaglalaban ko ang karapatan ng mga kabataang makamit ang kanilang edukasyon. Ikaw, ano ang ipinaglalaban mo? Marisol Abduraman, GMA News.